Ang umpisa ng kwento kong ito ay bago pa lang ako sumampa sa pagiging teenager. Samantalang ang pinsan kong si Kuya Jeff ay 19 na. Kagaya ng tipikal na kabataan ng buhay ko that time. May barkada, naglalakwatsa, may mga crush at girlfriend na rin naman. Pero di naman seryosohan. Ngunit nagbago ang lahat nang may mangyari sa amin ng pinsan kong si Kuya Jeff. Ewan ko kung bakit attracted ako at that time kay Kuya Jeff. Di naman ako masasabing bakla sa aking kilos at pananalita. Kagaya ng nasabi ko, nagkakakrush din naman ako sa mga babae. At actually, may girlfriend ako that time. Basta pag nakikita ko si Kuya Jeff, hindi ko maiwasan tingnan siya ng matagal, lalo na yung wala siyang suot na pangitaas. Isang hapon yun na nagbabasketball sila ng kanyang tropa nang mapadaan naman kami ng kaklase ko pauwi ng eskwela. Nakita ko si Kuya Jeff ko na naglalaro at nagpaiwan na ako sa kaklase ko at nanood na lang ng laro. Talagang titig na titig ako noon sa pinsan ko habang naglalaro at pinagmamasdan ko ang katawan niyang nangingintab sa pawis. Nang makita niya ako nanonood ng game, tinanguan naman niya ako bilang pagbati na rin. Pagkatapos ng laro, hindi siya grumupo sa mga barkada niya at sa halip ay lumapit siya sa akin at tinanong ako kung ba't di pa ako umuwi. Sumagot naman ako na maaga pa naman at saka walang tao sa bahay kundi katulong kaya ayaw ko pang umuwi. Nagpaalam siya na pupunta daw muna siya sa tropa niya at susunod sa amin para makimerienda. Kaya umuna na ako ng alis pauwi ng bahay. Pagdating ko sa amin ay katulong nga lang ang nandun at wala ang lola ko na siyang kasama ko lang sa bahay. Nasa States pala ang daddy ko dahil hiwalay na sila ng mami ko. Samantalang ang mami ko naman ay palaging out of town dahil tourist guide ang trabaho niya. Di pa ako nagtatagal na nakarating ay kasunod ko nang dumating si Kuya Jeff. Yun pa rin ang suot niyang sando na basang-basa ng pawis. Kaya pagpasok niya ng bahay ay tinanggal niya kaagad ito at dumiretso sa refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Sabay lagok nito sa mismong bote. Titig na titig ako sa ginagawa niyang ito. Nangingintab ang hubad niyang katawan sa pawis. Nang ibaba niya ang bote ng tubig ay nahuli niya na nakatitig ako sa buong katawan niya. At siya ay napangisi na parang nakakaloko. Nang maibaba ang bote ay tinanong kung nasaan ang lola namin. Nang sinabi kong di pa dumarating, ay katulong naman ang hinahanap. Ang sabi ko ay nasa kwarto niya at nagpapahinga siguro. Agad niyang idinugtong na makikishower lang siya bago siya umuwi dahil pawis na pawis nga siya. Sabay punta ng banyo at isinara ang pinto nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay tinawag ako ni Kuya Jeff at nanghihiram ng tuwalya. Kumuha naman ako at nang katukin ko ang pinto ng banyo para iabot ito ay kusa itong bumukas. Di pala niya ito anilak sa loob ang pinto. Ipinapasok ko ang kamay ko para iabot ang tuwalya. Pero sa halip na abutin ay nagsalita siya ng, "Akin na, iabot mo sa akin." Wala akong choice kundi pumasok ng banyo. Pagpasok ko ay tumambad sa aking harapan ang hubad at basang-basang katawan ng pinsan kong si Kuya Jeff. Parang wala lang na lumapit siya sa akin at inabot ang tuwalyang hawak ko. Pero sa halip na ipunas ito sa katawan niya ay ibinagsak niya ito sa sahig at saka ako tinitigan sa mga mata ko habang nakangisi na parang nakakaloko. Hindi ko na namalayan na kinuha na pala niya ang kamay ko at inilagay sa leeg niya. Patungo ito sa dibdib niya.
Sa bahaging ito ay tinanong niya kung nagugustuhan ko raw ba ang ginagawa niya. Hindi ako sumagot ng oo. At hindi rin naman ako sumagot ng hindi. Pero marahil para sa kanya, pagsang-ayon ng kahulugan ng di ko pagsagot, kaya tinuloy niya ang pagbaba ng aking kamay sa kanyang harapan. Yun ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng maselang bahagi ng katawan ng tao at kapwa ko pa lalaki. Di ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Kung saan lang igiya ng kamay ni Kuya Jeff ang kamay ko, ayun lang din ang ginagawa ng kamay ko. Para ako na-hypnotize na sumunod sa utos niya at hinalika ng dibdib niya na walang pag-aatubili ko namang isinunod. Ang mga sumunod na ginawa namin doon ay mas matindi at mas mainit pa. Yun ang una kong karanasan sa kapwa ko lalaki at sa pinsang buho ko pa. Nang iangat ko na ang ulo ko upang tingnan si Kuya, ay nakangisi na naman ito, pero ang mas umagaw ng aking pansin ay ang pawisan muli niyang katawan. Nang tumayo ako ay nakangisi niyang tinanong na, nagustuhan mo ba? Hindi ako sumagot nun. Pakiramdam ko ay nainsulto ako. Idinugtong pa niya na, ako, nagustuhan ko ang ginawa mo. Hayaan mo, uulitin natin ito. Ang nasabi nito. Pagkatapos noon ay inutos niya na lumabas na ako at baka makahalata ang katulong. Paglabas ko ay narinig kong bumukas ang shower at di nagtagal ay lumabas siya na nakashort na at walang pangitaas. Nakangisi pa rin na nagpaalam sa akin at nagbilin na umanda daw ako pagbalik niya. Nang maiwan na lang ako sa bahay ay saka ako nag-isip ng gusto kung ano ang kahinatnan ng nangyari sa amin ng pinsang ko si Kuya Jeff. Hindi ko maitatanggi na nagustuhan ko rin naman ang ginawa niya. Ang pagmumulat niya sa akin sa kamunduhan. Ang mga kahalayang ipinagawa niya sa akin. At ang huling salitang iniwan niya na nasarapan siya sa ginawa ko. At uulitin namin yon. Alam kong mali ang ginawa ko at hindi ako dapat nagpadala sa panunukso ni Kuya. Subalit dala siguro ng aking kabataan at panahon ng pagtuklas sa tunay na mundo. Kaya ako napasunod ng pinsan ko sa lahat ng gusto niya. At sa edad kong yun noon, ang naging malaking tanong ko sa isip ko ay, papaano kung may makaalam ng ginawa namin? Papaano kung si Kuya Jeff mismo ang magsabi sa ginawa ko sa kanya? Hindi ko kakayanin ang kahiyang idudulot nito sa akin. Kaya sinabi ko sa sarili ko noon na hindi ko na dapat hahayaan pa na may mangyari uli sa amin ng pinsan ko. Subalit iba ang naganap sa gusto kong mangyari. 1 linggo pa lang ang nakakaraan mula nung unang iparana sa akin ni Kuya Jeff ang kamunduhan, ay nagkita muli kami sa may lugar namin at nangungumusta. Sinagot ko naman siya na okay lang ako. Pagkatapos noon ay sinabi niya na pupunta siya ulit sa amin sa susunod na linggo at may gagawin kaming masarap. Sabay ngisi sa akin na parang nakakaloko. Di na ako sumagot sa sinabi niya at baka may makarinig pa sa usapan namin dahil nasa labasan lang kami malapit sa basketball court. Tinanguan ko na lang siya sabay talikod at uwi na sa amin. Wala pang 1 linggo ang lumipas. Papasok ako sa school isang umaga
ay sinalubong ako ni Kuya Jeff sa tapat ng court at tinanong kung anong oras ang labas ko ng school. Sinagot ko naman siya na 1:00. Sa kanya sinabing bandang 12:00 pupunta siya sa amin. Hindi ako makapag-concentrate sa school nung buong araw na yon. Iniisip ko kung paano ko iiwasan ng maaaring maganap uli sa amin ni Kuya pagpunta niya sa amin. At bago pa nagtapos ang klase namin, ay nabuo sa isipan ko na di ko nasusundin kung ano man ang ipapagawa niya sa akin. At kung ano man ang panunukso at pang-aakit na kanyang gagawin, ay dededmahin ko para mawalan siya ng gana at titigil na ang mga kahalayan na balak niya.